Before we start our Lord's Day sermon, okay, let's all pray. Bago ba tayo magsimula sa ating Lord's Day Sermon, tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God who loves us, thank you so much for your grace and great love. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig at biyaya. When we were still sinners, you had compassion on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Nung kami po ay mga makasalanan pa, ikaw po ay nahabag sa amin at iniligtas mo po yung aming espiritu mula sa walang hanggang pagkawasak. In this Lord's Day, we have gathered here those who are sanctified with the blood of Jesus in order to listen to your word and also in order to have fellowship together. Kaya ngayon po na araw ng Panginoon, kami po na mga pinabala ng dugo ng Panginoong Yesus ay nagkatipon ngayon upang makapakinig po ng iyong salita at pangpurihin po ang pangalan ng Panginoon. Whenever we gather together, please teach us how to live as a born-again Christian and also let us get the spiritual strength through the Word of God. Sa tuwing kami po ay nagkakatipon, pakiusap, turuan niyo po kami kung paano kami dapat mamuhay bilang isang mga born-again Christian at makakuha nawa po kami ng kalakasan sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. We are living in the end of aging and also it's almost the end of the year 2025. Kami po ay nabubuhay na sa katapusan po ng panahon at halos matatapos na po ang taon ng 2025. Let us look back how did we spend this year and also let us prepare for the new year. Nawa, balikan po namin kung paano po namin ginugol yung taon po na ito at maghanda po kami para po sa panibagong taon. As a born-again Christian, let us do not forget what is the real purpose of our lives. Bilang isang born-again Christian, wag nawa po namin makalimutan kung ano po yung tunay na layunin ng aming mga buhay. Although we are busy, let us have a priority to serve the Lord and also to have a fellowship. Kahit na kami po ay mga abala, nawa magkaroon po kami ng prioridad na kami po ay magkaroon ng fellowship. Especially we are praying for incoming our District 2 Bible Seminar from tomorrow. Lalong-lalo na po, dinadalangin po namin ang paparating po namin na District 2 Bible Seminar magmula po bukas. Let us do our best to invite our family members, friends, and neighbors. Gawin nawa po namin yung aming makakaya na maimbitahan po yung aming mga kapamilya, kapitbahay at mga kaibigan. And also we are praying for incoming our New Year retreat. At dinadalangin din po namin yung paparating po namin na New Year Retreat. Let us have a more sincere and faithful the Christian life Nawa magkaroon po kami na masigit na tapat ng aming buhay Kristiyano so that we can glorify the name of God through our Christian life. upang sa ganoon maluwalhati po namin yung Diyos sa pamamagitan po ng aming buhay Kristiyano. There are some brothers and sisters who are not able to join this Lord's Day sermon. Meron pong ilang mga brothers and sisters na hindi po nakadalo ngayon sa aming Lord's Day Sermon. Wherever they are staying now, whatever they are doing now, please help them to abide in the church and to continue their sincere Christian life. Nasaan man po sila, ano man po yung kanilang ginagawa, nawa manatili po sila sa loob ng church at magpatuloy po sila sa kanilang buhay Kristiyano. And also we are praying for all the Philippine churches, especially those who are preaching the gospel in difficult situation. Lalong-lalo na po, dinadalangin po namin ang lahat po ng mga churches dito po sa Pilipinas, lalong-lalo na po sa mga nangangaral po ng Ebanghelyo sa mahirap po na sitwasyon. Please give them more wisdom and strength so that they can be used as an instrument of gospel continuously. Pakusap, bigyan niyo po sila ng karunungan at ng kalakasan upang patuloy po sila magamit bilang instrumento ng Ebanghelyo. From the beginning of this Lord's Day sermon until the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Magpasimula po hanggang sa matapos ang aming Lord's Day Sermon, ang banal na Espiritu nawang tumulong at gumabay po sa amin. We pray in Jesus' name. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Okay, let's open our Bible, Leviticus chapter 1. Buksan po natin sa ating mga Biblia sa Leviticus chapter 1. Leviticus chapter 1 from verse 1 to verse 9. Sa Levitico chapter 1, magmula po sa verse 1 hanggang sa verse 9. Okay, babasahin ko po. Ipinatawag ng Panginoon si Moises at nagsalita sa kanya mula sa toldang tipanan na sinasabi, magsalita ka sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, kapag ang sino man sa inyo ay nagdadala ng alay sa Panginoon, ang dadalhin ninyong alay ay galing sa mga hayop, mga bakahan at sakawan. Kung ang kanyang alay ay isang handog na sinusunog mula sa bakahan, mag-aalay siya ng isang lalaking walang kapintasan.
Ito ay kanyang dadalhin sa pintuan ng toldang tipanan upang siya ay tanggapin sa harapan ng Panginoon. Ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng handog na sinusunog at ito ay tatanggapin para sa ikatutubos niya. At kanyang papatayin ng toro sa harapan ng Panginoon. Ang dugo ay ihahandog ng mga anak ni Aaron, ng mga pari, at iwiwisik ito sa palibot ng dambana na nasa pintuan ng toldang tipanan. Kanyang babalatan at pagpuputol-putulin ang handog na sinusunog. Maglalagay ang mga anak ng paring si Aaron ng apoy sa ibabaw ng dambana at aayusin ang kahoy sa apoy. Aayusin ng mga paring anak ni Aaron ang mga bahagi, ang ulo at ang taba sa kahoy na nakapatong sa apoy na nasa ibabaw ng dambana. Ngunit ang mga mangloob at mga paa ay huhugasan niya ng tubig, susunugin ng pari ang kabuuan nito sa ibabaw ng dambana bilang handog na sinusunog, isang handog na pinaraan sa apoy na isang mabangong samyo sa Panginoon. Okay, today we will get some important lessons through the burnt offering. Kaya ngayong araw po, makakakuha po tayo ng mga aral patungkol po dito sa mga handog na sinusunog. Before you get salvation, if you read this Leviticus, it is very difficult to understand what is the meaning. Kaya bago po kayo maligtas, kapag binasa niyo po itong aklat ng Levitiko, mahirap pong maintindihan kung ano po yung ibig sabihin nito. But after you get salvation, if you read this Leviticus, you may understand what the offerings means, and also it is the shadow of the Jesus Christ. Pero pagkatapos po ninyong maligtas, kapag binasa niyo po itong aklat ng Levitiko, maintindihan po ninyo kung ano po yung ibig sabihin ng mga handog po na nandito, at ito po yung anino po ni Hesus Kristo. If you read this Leviticus from chapter 1 to chapter 5, you can find the 5 offerings in the Old Testament. Kaya kung babasahin niyo po magbala dun sa chapter 1 hanggang sa chapter 5, makikita po ninyo yung 5 uri po ng handog. Yeah, chapter 1, the burnt offering, and chapter 2, grain offering, and chapter 3, peace offering, and chapter 4, trespass offering, and chapter 5, the sin offering. Kaya dito po sa chapter 1, ito po yung mga handog na sinusunog. Sa chapter 2, ang butil, yung handog po sa butil. At chapter 3 naman po ay handog pangkapayapaan. At sa chapter 4, ito po yung handog para sa kasalanang hindi sinasadya. At sa chapter 5, ito po yung handog pangkasalanan. Burnt offering and the grain offering and peace offering, it is the voluntary offering. Kaya ito pong butil na handog at yung handog pangkapayapaan, ito po yung pag-aalay o paghahandog po na mayroong kusang loob. But if you look at the trespass offering and the sin offering, it is a compulsory offering for the Israelites. Pero kung titinan nyo naman po dun sa handog para sa kasalang ng hindi sinasadya at dun po sa handog pangkasalanan, ito po ay kinakailangan po na ihandog ng mga Israelita. So today, among these 5 offerings in the Leviticus, especially we are going to look over this burnt offering, and we will get some important spiritual lessons. Kaya dito po sa 5 handog po na ito, pagtutunan po natin ng pansin ito pong mga handog na sinusunog at makakatanggap po tayo ng mahalagang mga aral. Okay, chapter 1, verse 2. Speak to the children of Israel and say to them, when any one of you bring an offering to the Lord, you shall bring your offering of the livestock of the herd and of the flock. Magsalita ka sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, kapag ang sino man sa inyo ay nagdadala ng alay sa Panginoon, ang dadalhin ninyong alay ay galing sa mga hayop, mga bakahan at sakawan. Yeah, so this is the voluntary offering. So if anyone who wanted to offer the burnt offering, they had to bring the animals. Kaya ito po ay isang kusang loob po na paghahandog. Kaya kapag yung sino man po sa kanila ay nagdala po ng kanilang alay, kailangan po nilang mag-alay mula po sa kanilang hayop. But there is the important condition. When they bring the animal, there should not be any the blemish or any the problems. Pero meron po ditong napakahalagang kondisyon, kapag nag-alay po sila ng mga hayop, kinakailangan po dito ay dapat wala po itong kapintasan. Leviticus chapter 1 verse 3, basahin po natin ng sabay-sabay. 3:2-1. Kung ang kanyang alay ay isang handog na sinusunog mula sa bakahan, mag-aalay siya ng isang lalaking walang kapintasan, ito ay kanyang dadalhin sa pintuan ng toldang tipanan upang siya ay tanggapin sa harapan ng Panginoon. Yeah, here, this verse 3 is explaining two kind of the important conditions when they offer the burnt offering.
Kaya dito po sa verse 3, ipinapaliwanag po nito yung dalawang uri po ng pag-aalay kung ano po yung kinakailangan doon po sa handog na Yeah, sinusunog. first, if his offering is a burnt sacrifice of the herd, let him offer a male without blemish. Kaya pinakauna po, kung ang kanyang alay ay isang handog na sinusunog mula sa bakahan, mag-aalay siya ng isang lalaking walang kapintasan. Yeah. There should not be any problems. Without any blemish, it should be the clean animal. Kaya dapat po ay wala pong anumang problema, wala po itong kapintasan sa pag-aalay po ng hayop. If some animal has a spot or some blemish, it is not allowed to offer the animal sacrifice. Kaya kung natagpuan po yung hayop na marumi o may kapintasan, hindi po ito pinapahintulot na ito po ay ihandog. And also, the one more condition, he shall offer it of his own free will at the door of the tabernacle of meeting before the Lord. At yung isa pa pong kondisyon dito, sinabi po dito, ito ay kanyang dadalhin sa pintuan ng toldang tipanan. Yeah. So, whoever offer his offering, when he bring the offering with his free will. Kaya kung sino man po yung mag-aalay po ng handog na sinusunog, gagawin niya po ito sa kanya pong kusang loob. As I already explained, the 5 offerings that appeared in this Leviticus, that is the shadow of the Jesus Christ. Kaya gaya po ng aking ipinaliwanag, ito pong 5 handog dito po sa aklat ng Levitiko, ito po yung anino ni Hesus Kristo. Yeah, why God requires the male without the blemish among the animals? Kaya bakit po ba inihiling po ng Diyos na ialay po nila mag-alay po sila ng isang lalaking walang kapintasan? Yeah, when Jesus Christ came to this world, yeah, he was born without any sin. And this is the important condition. When the offerings without any blemish, it will be allowed to the Lord. Kaya nung pumarito po si Jesus sa mundong ito, ipinanganak po siyang walang anumang kasalanan. Kaya napakahalaga po ng kondisyon po na ito, na kung wala pong kapintasan po yung hayop na ialay, ito po ay pinapahintulot ng Panginoon. And the burnt offering, it represents the perfect sacrifice of Jesus Christ. At ito pong handog na sinusunog, kumakatawan po ito dun sa perpektong sakripisyo po ni Hesus Kristo. When you look at the Leviticus chapter 16, for the atonement, on the atonement day, when the Israelites they offered animal sacrifice, the high priest first he will lay hands on the goat, and then this goat will be killed. Kaya kung titinan niyo po dun sa Leviticus sa chapter 16, dun po sa araw ng pagtubos, yung mga Israelita, kapag mag-aalay po sila ng hayop, yung pari, ipapatong niya po yung kanyang kamay dun po sa kambing. Yeah, so this goat will be killed, and with the blood he shall enter the most holy place, and he will sprinkle the blood on the mercy seat. Kaya po ito pong kambing na ito po ay papatayin at dadalhin po ng pari yung dugo doon po sa dakong kabanal-banalan at iwiwisik niya po ito doon po sa luklukan ng awa. Yeah, for the forgiveness of the Israel people's 1-year sin, the Israelites they offer this animal sacrifice every year, taon-taon. Kaya po para po sa pag-aalay ng mga kasalanan ng mga Israelita sa loob po ng isang taon, ginagawa po nila ito na taon-taon. Yeah. So this animal sacrifice in the Old Testament, this is the shadow of the Jesus Christ. Kaya ito pong mga pag-aalay dito po sa Lumang Tipan, ito po ay anino po ni Hesus Kristo. As you know well, John chapter 1 verse 29, behold the Lamb of God who takes away sin of the world. Kaya gaya po ng inyong nalalaman, dun sa chapter 1 sa verse 29, narito ang koldero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Jesus Christ came to this world as a Lamb of God. Kaya si Hesus Kristo, siya po ay pumarito sa mundong ito bilang kordero ng Diyos. Yeah. According to the Leviticus here, chapter 1, also, God requires when the Israelites offer the animal sacrifice, this animal without any blemish. Kaya kung titinan nyo rin po dito sa Leviticus sa chapter 1, inihiling din po ng Diyos na mag-aalay po sila ng hayop na wala pong This is kapintasan. the important condition. Like this, when Jesus Christ offered himself as a sacrifice, Jesus Christ also he did not have any sin.
Kaya ito po ay napakahalagang kondisyon, kaya kagaya po nito, kapag inaalay po ni Jesucristo yung kanyang sarili nang wala pong kapintasan, kaya ito po yung napakahalagang kondisyon. Yeah, as the Bible said, Jesus Christ, he came to this world to take away our sin, but in him there is no sin. Kaya kagaya po ng sinasabi po ng Biblia, siya ay pumunta po siya sa mundong ito at siya po ay walang anumang kasalanan. This animal without blemish, this is the shadow of the Jesus Christ. Kaya ito pong pag-aalay po ng mga hayop, ito po ay nang walang kapintasan, ito rin po yung anino ni Jesucristo. And what is the way of the burnt offering? If you from verse 6 to verse 9, Kaya ano po ba yung mga paraan dito po sa handog na sinusunog? Kaya andito po sa verse 6 hanggang sa verse 9. first, verse 6, and he shall skin the burnt offerings and then cut it into its pieces. Kaya pinakauna po, kanyang babalatan at pagpuputol-putulin ang handog na sinusunog. And the sons of Aaron, the priest, shall put fire on the altar and lay the wood in order on the fire. Pagkatapos po, maglalagay ang mga anak ng paring si Aaron ng apoy sa ibabaw ng dambana at aayusin ang kahoy sa apoy. And verse 8, then the priest, Aaron's son, shall lay the part, the head, and the fat in order on the wood that is on the fire of the altar. And verse 9, but he shall wash it in trash and its legs with water, and the priest shall burn all the altar as the burnt sacrifice, an offering made by fire, a sweet aroma to the Lord. Kaya sinabi po dito, aayusin ng mga paring anak ni Aaron ang mga bahagi, ang ulo at ang taba sa kahoy na nakapatong sa apoy na nasa ibabaw ng dambana, ngunit ang mga lamang loob at mga paa ay huhugasan niya ng tubig, susunugin ng pare ang kabuuan nito sa ibabaw ng dambana, bilang handog na sinusunog, isang handog na pinaraan sa apoy na isang mabangong samyo sa Panginoon. Yes, this is the way of the burnt offering. First, skin off. The priest, we need to skin off the animal's skin. Kaya ito po yung paraan po ng paghandog ng ito po yung paraan ng handog na sinusunog. Pinakauna, babalatan po ito po ay kanilang babalatan. And next, cut it into its pieces. At yung sumunod po dito, pagpuputol-putulin po nila yung kanilang handog. And he will put on the fire and then he will burn it. At pagkatapos, ilalagay po nila ito dun sa apoy at pagkatapos ito po ay kanilang susunugin. Yeah, this burnt offering from the head to the feet, all parts should be burnt by the fire. Kaya ito pong handog na sinusunog, mula po ulo hanggang paa, lahat po ng parte ay kanilang susunugin. Yeah, this is the shadow of the Jesus Christ, the perfect sacrifice. Kaya ito po yung anino ni Jesucristo, yung perpektong sakripisyo. So through this burnt offering, we will get the important lessons. Kaya sa pamamagitan po nitong handog na sinusunog, makakakuha po tayo ng mga aral. Yeah, first, when the Israelite they bring the offerings, they will bring it with their own free will. Kaya pinakauna po, kapag magdadala po ng alay yung mga Israelita, kailangan po nila itong dalhin ng mayroong kusang loob. When we offer ourselves to the Lord, also, it is very important to offer it with our free will. Kaya kung iaalay din po natin yung ating sarili sa Panginoon, napakahalaga po na iaalay din natin yung ating sarili na mayroong kusang loob. We have received the salvation by the same grace of God. Kaya natanggap po natin yung kaligtasan na sa pamamagitan po ng parehong biyaya ng Diyos. But since we get salvation, how we are living in this world will decide our reward and glory when we stand before the Lord. Pero magmula po nung tayo po ay maligtas, kung paano po tayo nabubuhay, ito po yung magpapasya ng kung ano po yung tatanggapin natin na gantimpala sa pagtayo natin sa harapan ng Panginoon. Bible says, according to the 1 Corinthians chapter 3, God will test our works by the fire. Kaya sinasabi po ng Biblia, dun sa unang Korinto sa chapter 3, susubukin ng Diyos yung ating mga gawa sa pamamagitan po ng apoy. Okay, let's open our Bible. Unang Korinto chapter 3. Buksan po natin sa unang Korinto sa chapter 3. From verse 13 to 15. Magmula po sa verse 13 hanggang verse 15.
Unang Korinto, chapter 3, from verse 13 to 15. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3:1 Ang gawa ng bawat isa ay mahayag, sapagkat ang araw ang magbubunyag nito, sapagkat ito ay mahayag sa pamamagitan ng apoy, at ang apoy ang susubok kung anong uri ng gawain ang ginawa ng bawat isa. Kung ang gawa ng sinumang tao na kanyang itinayo sa ibabaw ay manatili, siya ay tatanggap ng gantimpala. Kung ang gawa ng sinumang tao ay matupok, siya ay malulugi, bagaman siya ay maliligtas, ngunit tanging sa pamamagitan ng apoy. Apostle Paul is explaining with this the example two kind of builders. Kaya ipinapaliwanag po ni Apostol Pablo yung dalawang uri po na nagtayo po ng kanilang bahay. Yeah, some people they will build their house with the wood, hay, and the straws. Kaya yung iba pong mga tao, sila po ay nagtayo ng kanilang bahay sa pamamagitan po ng kahoy, ng dayabing at pinagapasan. But some others, when they build their house, they will use the gold, the silver, and the precious stone. Pero yung iba naman po, nung itinayo po nila yung kanilang bahay, ginamit po nila yung mga ginto, pilak at mahalagang bato. Bible says God will test their works by the fire. Sinasabi po ng Biblia, susubukin po ng Diyos yung kanilang ginawa sa pamamagitan po ng What apoy. will happen if you build your house with the wood, hay, and the straw? Kaya ano po mangyayari kapag itinayo mo yung bahay mo sa pamamagitan ng kahoy, ng dayami at pinagapasan? Yeah, as you know well, the house built by the wood, when it is fire, it will be burnt very well. Kaya gaya po ng inyong nalalaman, yung bahay po na gawa po sa kahoy, kapag ito po ay nasunog, mabilis po itong masusunog. But if you build your house with the gold, silver, and precious stone, it is not flammable, right? Although you try to burn it, it shall be remained. Ngunit kapag tinayo nyo naman po yung inyong bahay sa pamamagitan po ng ginto o mahalagang bato, ito po ay, kahit na ito po ay sunugin, ito po ay mananatili. So what Apostle Paul wanted to tell us? Kaya ano po ba yung gustong sabihin sa atin, Apostol Pablo? Since we get salvation, some brethren, they only focus on their physical life, on the material things. Magmula po nang matanggap natin yung kaligtasan, yung ilan pong mga kapatiran, nakatuon lamang po sila sa kanilang pisikal na buhay sa material na mga bagay. Their life is like to build their house with the wood, hay, and straw. Yung kanila pong buhay ay gaya po ng nagtayo po sila ng kanilang bahay sa kahoy, sa dayami at Yeah, pinagkapasan. when they stand before the Lord, God will test their works by the fire. Kapag tumayo po sila sa harapan ng Panginoon, susubukin po ng Diyos yung kanilang mga gawa sa pamamagitan po ng apoy. Yeah, all their works will be burnt by the fire and nothing remains. Kaya lahat po ng kanilang gawa, masusunog po ito ng apoy at wala pong anuman yung matitira. The Bible says, this kind of the situation, the very shameful, the salvation when they stand before the Lord. Kaya sinasabi po ng Biblia na yung ganito pong mga sitwasyon, ito po ay isang kahiyahiyang kaligtasan kapag tumayo po sila sa harapan ng Panginoon. Because they did nothing. Since they get salvation, they did not do anything for God's work. Dahil wala po silang anumang ginawa, magmula po nang sila po ay maligtas, wala po silang ginawang anuman para po sa Diyos. They did not sacrifice at all for the preaching of the gospel or for the God's work. Hindi po sila nagsakripisyo ng anuman para po sa Ebanghelyo o para po sa gawain na In this Diyos. situation, nothing will be remained. Kaya sa ganito pong sitwasyon, wala pong anuman yung matitira. But there are some brethren, since they get salvation, they really faithful and sincere to serve the Lord and also for the work of God. Pero meron pong ilang mga kapatiran, nang sila po ay naligtas, sila po ay tapat na naglilingkod po sa Diyos para po sa gawain ng Diyos. Yeah, they practice their life according to God's word. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Kaya isinasabuhay po nila sa kanilang mga buhay, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Always they will have a priority on the works of God Palagi rather po- than their individual work. Palagi po silang mayroong prioridad sa gawain po ng Diyos kaysa po sa kanilang sarili mga gawain. Although they are busy, they will have a priority to serve God and also to join in the works of God. Kahit na sila po ay mga abala, sila po ay nagkakaroon ng prioridad na paglingkuran po yung Panginoon at makilahok po sa mga gawain ng Diyos. As they much live they live for God's glory, they are like who are building their house with the gold, the silver, and precious stone.
Hanggat sila po ay nabubuhay para po sa kaluwalhatian ng Diyos, sila po ay gaya po ng tao na nagtayo po ng kanilang bahay sa pamamagitan po ng ginto at ng mahalagang bato. That's why when they stand before the Lord, God will test their works because they build their house, gold, silver, and precious stone, and it will not be burnt at all, and then it will be remained. Pagkatapos, susubukin po ng Diyos ang kanilang mga gawa, ngunit ginamit niya po dahil nagtayo po sila sa pamamagitan po ng ginto, ng pilak at mahalagang bato, kapag ito po ay sinubok, ito po ay mananatili. He shall receive glory and reward from the Lord. Sila po ay tatanggap po ng gantimpala at kaluwalhatian mula po sa Panginoon. What kind of Christian do you want to be when you stand before the Lord? Kaya ano bang klaseng Kristiyano yung gusto mong maging kapag tumayo ka na sa harapan ng Panginoon? If you only focus on yourself and if you only focus on your physical life, you shall be very shameful when you stand before the Lord. Kaya kung magtutuon ka lamang po sa iyong sarili, ikaw po ay mapapahiya sa pagtayo mo sa harapan ng Panginoon. 2 Corinthians chapter 5, Sa ikalawang Korinto po sa chapter 5, verse 9 and 10. magmula po sa verse 9 hanggang 10. 2 Corinthians chapter 5, verse 9, verse 10. Ikalawang Korinto, chapter 5, magmula po sa verse 9 hanggang verse 10. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, ang aming mitiin ay ang bigyan siya ng kasiyahan, sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo, upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Therefore, we make it our aim, whether present or absent, to be well-pleasing to Him. Apostle Paul, he really wanted to please the Lord through his life. Si Apostol Pablo, gusto po niya talaga na bigyan ng kaluguran, bigyan kasiyahan po yung Panginoon sa kanya pong buhay. That's why always he did his best to preach the gospel to the low source. Kaya nga po palagi niya pong ginagawa yung kanyang makakaya na may pangarap po yung ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa. Yeah, as the Bible says, we should remember before long that we will stand before the judgment seat of Christ. Kaya dapat po nating tandaan, di magtatagal, tayo pong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo. This judgment seat of Christ, it is different. According to the Revelation chapter 20, the white great throne judgment, it is different. Kaya ito pong hukuman ni Kristo, iba po ito dun po sa hukuman na tinutukoy po sa Apokalipsis sa chapter 20, yung puting trono ng malaking The kahatulan. great white throne judgment, it is for the unsaved people who are not saved. They shall receive the judgment about their sin, and according to their sin, they will go to the hell. Kaya ito pong puting trono na ito po ay paghatol dun po sa mga hindi po nakatanggap ng kaligtasan, kaya hatulan po sila ayon sa kanilang kasalanan at pagkatapos itatapon po sila doon sa impyerno. But here, 2 Corinthians chapter 5, this judgment seat of Christ, it is for the born-again Christian. Pero ito pong ikalawang Korinto sa chapter 5, ito po ay tumutukoy sa mga born-again Christian. All the born-again Christian also, we shall stand before the judgment seat of Christ. Kaya lahat din po tayo mga born-again Christian, lahat po tayo ay tatayo sa harapan ng hukuman ni Kristo. What is this judgment? Kaya ano po itong hukuman na ito? It is not judgment for our sin. Hindi po ito paghatol para po sa ating This kasalanan. judgment seat of Christ, it is for the glory and reward. Ito pong hukuman ni Kristo para po ito sa gantimpala at kaluwalhatian. Yeah, for example, if you look at Matthew chapter 25, there is the talent parable. Those who received the 5 talent, he earned 5 the talent more. That's why he received the praise from his master. Well done, good servant. You are faithful, good servant. Kaya kung titinan nyo rin po doon sa Mateo sa chapter 25, naroon po yung talinghaga patungkol sa mga tumanggap po ng talento. Yung isa po ay nakatanggap po ng 5 talento at pagkatapos tumubo pa po ito ng 5 pang talento. Kaya nga po pinuri po siya ng Panginoon, magaling, mabuti at tapat na alipin. Yeah, when he gained additional 5 talents, he received the praise and the glory. Kaya nung siya po ay tumanggap ng 5 talento, nung tumubo pa po siya ng 5 talento, tumanggap po siya ng papuri sa Panginoon. Our born-again Christian also same. After we get salvation, if we live for the glory of God, when we stand before the Lord, there will be the reward and the glory.
Kaya pares din naman po sa ating mga born again Christian, kung mabubuhay tayo para sa kaliwalatian ng Diyos, tatanggapin din natin yung parehong kaliwalatian at gantimpala. Yeah. So, born again Christian, we should examine ourselves how we are living since we get salvation. Kaya bilang isang born again Christian, kailangan din po natin siya sa atin yung ating mga sarili kung paano tayo nabubuhay. 2 Corinthians chapter 13 verse 5 says, examine yourself as to whether you are in the faith. Test yourself. Kaya sinabi po sa 2 Korinto sa chapter 13 sa verse 5, siya sa atin ninyo kung ang inyong mga sarili, kung kayo nasa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong mga sarili. Always we must examine our faith as a truly born again Christian. It is really true. Am I the truly born again Christian? Kaya napakahalaga po palagi na siya sa atin natin yung ating pananampalataya kung talaga bang ako ay tunay na born again Christian. If you look at the Matthew chapter 15, in the days of the Jesus Christ, there were so many also religious people like the Pharisees and the Sadducees, the Levites. Kaya kung titinan niyo po sa Mateo sa chapter 15, makikita din po ninyo yung mga relihiyosong tao sa panahon po ni Jesus, yung mga Saduceo at yung mga Levita. Yeah, scribes. But many people, they are saying they are serving God and they are believing in God. But what is their actual life? Kaya marami pong nagsasabi na sila po ay naniniwala sa Diyos, ngunit ano ba yung kanilang aktwal na buhay? According to Matthew chapter 15 verse 8 says, these people draw near to me with their lips, but their heart far from me. Kaya sinasabi po doon sa Mateo chapter 15 sa verse 8, iginagalang ako ng bayang ito sa kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Ano pong ibig sabihin nito? Huh? Many people, they can say, I love God, I love Jesus, with their lips, but what about their heart? Kaya marami pong ano pong ibig sabihin nito? Marami po taong nagsasabi, mahal ko yung Diyos, mahal ko si Jesus, pero ano ba yung kanilang aktwal na puso? If you really love the Lord with your heart, your faith should be revealed through your Christian life. Kaya kung talagang minamahal mo yung Panginoon, itong pananampalataya po nito ay dapat na mahayag sa iyong buhay Kristiyano. If you really love the Lord, you will have a priority to serve the Lord rather than other things. Kung talagang minamahal mo yung Panginoon, maglilingkod ka sa Panginoon kaysa po sa anumang mga bagay. Let's go back to Leviticus chapter 1. Kaya balikan po natin sa Leviticus sa chapter 1. Verse 6 again. Dito po ulit sa verse 6. We will think about what is the condition to offer the burnt offering. Kaya pag-iisipan po natin kung ano po yung kondisyon para po sa handog na sinusunog. Yeah, what is the process? First, verse 6, and he shall skin the burnt offerings and cut it into its pieces. Kaya yung proseso po nito, una po, kanyang babalatan at pagkatapos pagpuputol-putulin ang handog na sinusunog. Yeah, first, the Israelite, they need to skin. They shall skin the burnt offering. Kaya pinakauna po, yung mga Israelita, kanila pong babalatan yung kanilang handog na sinusunog. Yeah, he shall skin the burnt sacrifice. Kaya ito, babalatan po nila yung kanilang handog na sinusunog. Yeah, why is it necessary? As you know well, the skin can be defiled by the dirty things in this world. Kaya bakit po ito kinakailangan? Gaya po ng inyong nalalaman, yung balat po, maaari po itong maramihan ng mga bagay dito po sa mundo. There is also important lessons. Our born-again Christian also, we can be covered by this kind of the skins. Kaya meron din po itong napakahalagang aral, maging sa ating mga born-again Christian, maaari din po tayong matakpan ng ibang mga bagay sa ating pong mga balat. When Israelites, they are far from God, their heart was covered by the very thick skins. Nung napalayo po yung mga Israelita mula po sa Diyos, yung kanila pong puso ay natakpan po ng ibang mga bagay. Yeah, in this situation, they did not seek God, and they served other things. Kaya sa ganito pong sitwasyon, sila po ay hindi po sila naglingkod dun sa Diyos at naglingkod po sila sa ibang mga bagay. Jeremiah chapter 4, Sa Jeremias po sa chapter 4, verse 4. dito po sa verse 4, Jeremiah chapter 4, verse 4. Jeremias
chapter 4 sa verse 4. Okay, verse 4, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Tuliin ninyo ang inyong mga sarili para sa Panginoon at inyong alisin ang maruming balat ng inyong puso, o mga taga-Juda at mga mamamayan ng Jerusalem, baka ang aking puot ay sumiklab na parang apoy at magliyab ng walang makakapatay nito dahil sa kasamaan ng inyong mga gawa. Yes. Circumcise yourselves to the Lord and take away the foreskin of your hearts. As you know well, the Israelite, as the symbol of the Jewish people, they received the circumcision. Kaya gaya po ng inyong nalalaman, yung mga Israelita, bilang simbolo po ng pagiging Hudyo, tumatanggap po sila ng pagtutuli. Israelite, they had they boast. They are the descendant of the Abraham. Yeah, they are the children of the Abraham and the God's chosen people. Kaya yung mga Israelita, ipinagmamayabang po nila na sila po ay bayang pinili ng Diyos, sila po ay mga ina po ni Abraham. Yeah, the Israelite, the Jewish people, they got the circumcision, and that was the symbol. Kaya bawat Israelita, tumatanggap po sila ng pagtutuli bilang simbolo po ito ng kanilang pagiging Hudyo. But God is explained, the circumcision is not important. Pero ipinapaliwanag po ng Diyos, yung physical po na pagtutuli, hindi po ito mahalaga. That's why God said, circumcise yourselves to the Lord and take away the foreskins of your heart. Your heart is covered with very thick the skin. That's why you cannot understand God's will. Kaya sinabi po ng Panginoon, tuliin ninyo ang inyong mga sarili para sa Panginoon at inyong alisin ang maruming balat sa inyong puso. Yung inyong puso ay nababalutan ng makapal na balat sa pamamagitan ng kasalanan. It is also same. When we get the salvation, before we get salvation, our heart is also covered by the very thick skin, by the worldly things. Kaya parehas din naman po, pagkatapos po ng ating kaligtasan, yung ating pong puso ay nababalutan po ng makapal na balat ng mga makamundong mga bagay. Yeah, in order to get salvation, this thick skin should be cut off. Kaya para pakatanggap po ng kaligtasan, ito pong balat na ito ay dapat po na maalis. Romans chapter 2, Sa mga taga-Roma po sa chapter 2, Romans chapter 2, verse 28 and 29. sa Roma po chapter 2, magmula po sa verse 28 hanggang 29. Babasahin ko po. Sapagkat ang isang tao'y hindi Hudyo sa panlabas lamang, di ang pagtutuloy ay hindi panlabas o sa laman, kundi ang isang tao'y Hudyo sa kalooban, at ang pagtutuloy yaong sa puso, sa espiritu at hindi sa titik, ang kanyang pagpupuri ay hindi mula sa mga tao, kundi mula sa Diyos. Yeah, if you read this verse, it is very difficult to understand. What does it mean? Kaya kung babasahin niyo po yung mga talata na ito, napakahirap po maintindihan kung ano po yung ibig sabihin nito. But as I already explained, the Israelite, they boast themselves, they are the children of the Abraham, God's chosen people. Pero gaya po ng ipiniliwanag ko na, yung mga Israelita, ipinagmamayabang po nila na sila po ay anak ng Diyos, sila po ay mga ina po ni Abraham. And they had a symbol. That's why they got the circumcision. At meron silang simbolo na sila po ay mga tulina. But God said, the physical circumcision, this is not it does not imply the children of the Israelites. Pero sinasabi po ng Diyos na ito pong pagtutuli, hindi po ito kumakatawan sa mga pagiging Israelita. The important things, as the Bible says, verse 28, for he is not a Jew who is one outwardly, nor is circumcision that which is outward in the flesh. Kaya dito po sa verse 28, sapagkat ang isang tao ay hindi Hudyo sa panlabas lamang, di ang pagtutuli ay hindi panlabas o sa laman. Verse 29, but he is a Jew who is one inwardly, and circumcision that is of the heart. When they get the circumcision inwardly, in other words, in their heart, they can be really the children of Israelites. Kaya kung tatanggap po sila ng pagtutuli sa kanilang puso, kung gayon sila po ay talagang magiging isang Israelita. Yeah, it is also same. Although you can have a lot of the testimony, I'm a born-again Christian, I really get the salvation, but if your heart is covered with other things,
you cannot glorify the name of God through your Christian life. Kaya pares naman po, kahit na kayo po ay nagpapatotoo na ako ay isang born-again Christian, pero nababalutan po ng mga makabundong bagay yung iyong puso, kung gayon hindi mo po magagawang maluwalhati yung Diyos sa iyong buhay Kristiyano. Yeah, when you get the salvation, your first skin in your heart can be removed. Kaya pagkatapos po ninyong maligtas, yung inyo pong balat sa inyong puso, ito po ay maaari pong matanggal. But after you get salvation also, continuously, your skin should be removed, should be cut off. Kaya pagkatapos po ng inyong kaligtasan, dapat po na patuloy na maalis yung balat sa inyong mga puso. Ephesians chapter 4, Sa Efeso po, sa chapter 4, mula versikulo 22 hanggang 24, magmula po sa verse 22 hanggang verse 24, Ephesians chapter 4, verse 22 hanggang 24, basahin po natin ng sabay-sabay. 3:1. Alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa, at magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. Yeah, here verse 22, that you put off concerning your former conduct, the old man which grows corrupt according to the deceitful lust. We need to put off our old man, the former conduct. Kaya kailangan po nating alisin yung dating paraan po ng ating pamumuhay, yung ating dating pagkatao. Yeah. And while we are having a Christian life also, our heart can be covered by the worldly things. At habang tayo rin po ay nagkakaroon ng ating buhay Kristiyano, maaari din pong matakpan yung ating puso ng makamundong mga bagay. Some brothers and sisters, they are too much worried about their lives. That's why their heart can be thickened by the worldly things. Kaya yung ilan pong mga brothers and sisters, maaari po yung kanilang puso, ito po ay matakpan po ng makamundong mga bagay. Lucas chapter 21, Sa Lucas po sa chapter 21, Lucas 21 from verse 34. Lucas po chapter 21, magmula po sa verse 34. Okay, verse 34. Lucas chapter 21 verse 34. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3:1. Subalit mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka magumon ang inyong mga puso sa katakawan at kalasingan at sa mga alalahanin ukol sa buhay na ito, at biglang dumating ang araw na iyon na parang bitag. Yeah, take heed to yourselves, lest your heart be weighed down with carousing, drunkenness, and cares of this life. What is the cares of this life? You are worrying about your lives. Kaya ano po itong mga alalahanin ukol sa buhay po na ito? Ibig sabihin, kayo po ay nag-aalala sa inyong mga buhay. Yeah, your heart can be covered with this kind of the thick skin. Kaya yung inyo pong puso, maaari din po itong matakpan ng ganitong makapal po na mga balat. What will happen if your heart can be covered with this thick the skin? You cannot feel any the gratefulness, or you cannot feel any God's grace. Kaya ano pong mangyayari kapag natakpan po yung inyong puso na makapal na balat, hindi po kayo makakaramdam ng kasiyahan, ng pagkapasalamat, o hindi nyo po mararamdaman yung biyaya ng When Diyos. your heart is covered by the thick skin, you cannot feel it, and you cannot receive the God's grace. At kapag natakpan po na makapal na balat yung inyong puso, hindi nyo po matatanggap yung biyaya po ng Diyos. Yeah. Even the disciples of the Jesus, when they are far from the Word of God, their heart also, became dull. Kaya maging yung mga alagad po ni Jesus, nung sila po ay napalayo mula po doon kay Jesus, yung kanilang puso, ito rin po ay naging manhid. Marcos chapter 6. Sa Marcos po sa chapter 6, Marcos chapter 6, verse 52.
Dito po sa verse 52. Marcos chapter 6 verse 52. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat hindi nila nauunawaan ang tungkol sa mga tinapay, kundi tumigas ang kanilang mga puso. They had not understood about the laws because their heart was hardened. Their heart became hardened. We also should be careful. Kaya yung kanila pong puso, ito po ay naging matigas, kaya dapat din po tayo na maging maingat. Okay, let's go back to Leviticus chapter 1, Kaya balikan po natin sa Leviticus sa chapter 1, verse 6. dito po sa verse 6. And he shall skin the burnt offerings and cut it into its pieces. Kanyang babalatan at pagpuputol-putulin ang handog na sinusunog. And next, they need to cut it into its pieces. Kaya yung sumunod po dito, ito po ay kanilang pagpuputol-putulin. We should remember, why do we need to listen to the Word of God continuously, and also why should attend the Sunday sermon and Wednesday sermon in order to listen to the Word of God? Kaya dapat po nating tandaan, bakit ba natin kailangan palaging makinig ng salita ng Diyos, dumalo palagi tuwing Sunday sermon at Wednesday sermon upang makinig ng salita ng Diyos. If we are not close to the Word of God, we cannot understand our situation. Kung hindi po tayo malapit doon sa Diyos, hindi po natin maintindihan yung ating sitwasyon. If you don't listen to the Word of God, you cannot search out the condition of your heart. Kung hindi ka po makikinig ng salita ng Diyos, hindi mo po magagawang mahanap kung ano po yung sitwasyon ng inyong puso. Although you have some problem in your Christian life, you cannot find out. Kahit na mayroon ka pong problema sa iyong buhay Kristiyano, hindi mo po ito matatagpuan. But while you are listening to the Word of God, the message of God, your secret sins or some problems shall be revealed through the Word of God. Pero habang nakikinig ka po ng mensahe po ng Diyos, ng salita ng Diyos, yung inyong pong mga lihim na kasalanan, ito po ay mahayag ng salita ng Because we Diyos. cannot hide anything before God. Dahil wala po tayong maitatagong anuman sa harapan po ng Diyos. Hebrews chapter 4, Sa Hebreo po sa chapter 4, Hebrews chapter 4, verse 12. sa Hebreo, chapter 4, dito po sa verse 12, Verse 12 and 13. verse 12 hanggang 13, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim, at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso, at walang nilalang na nakukubli sa harapan niya, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata niya na ating pagsusulitan. For the word of God is living and powerful and sharper than two-edged sword, piercing even to the division of soul and the spirit. Right? So when we stand before the God's word, the word of God is living and powerful and the sharper than two-edged sword. Kaya kapag tumayo po tayo doon sa harapan ng salita ng Diyos, yung salita po ng Diyos ay buhay, mabisa, at ito po ay higit na matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang When you talim. stand before God's word, your secret sins shall be revealed. And also you will come to know what's the wrong in your Christian life. Kapag tumayo ka po sa harapan ng salita ng Diyos, yung lihim mo po na kasalanan, ito po ay mahayag at malalaman mo po kung ano po yung mga pagkakamali mo. And when you realize what's wrong in your Christian life, you will repent it and you can be recovered by the grace of God. At kapag naunawaan mo po yung inyong kasalanan sa iyong buhay, ikaw po ay magsisisi at manunumbalik ka sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. So, cut it into pieces, it is implied. Everything shall be revealed before God. We cannot hide anything. Kaya po yung pagpuputol-putol po ng handog na sinusunog, ibig sabihin po nito, wala po tayong maitatagong anuman sa harapan ng Diyos. All of our Christian life shall be revealed before God, and then we cannot hide anything. Kaya lahat po ng ating buhay Kristiyano, ito po ay mahayag sa harapan ng Diyos at wala po tayong maitatagong anuman. Bible says burnt offering, this is the sweet aroma to God.
Sinasabi po ng Biblia, yung handog po na sinusunog, ito po ay mabangong samyo sa harapan ng It Diyos. means these offerings can please God. Ibig sabihin, ito pong handog po na ito ay makakapagbigay lugod po sa So what is Diyos. necessary to please God through our offerings? Kaya ano po ba yung kinakailangan para mabigyang lugod po natin yung Diyos sa pamamagitan po ng alay na ito? Our offerings should be acceptable to God. Yung ating pong alay o handog ay dapat po katanggap-tanggap po sa harapan ng Diyos. Yeah, as I already explained, the first condition of the burnt offering, without any blemish. Kaya gaya po ng aking ipinaliwanag na, yung unang kondisyon po para po sa paghahandog ay dapat pong walang kapintasan. The offerings for God without any blemish. That means it is really separated from our Christian life. It should be separated from any kind of sin, sinful life. Kaya ito pong handog na walang kapintasan, ibig sabihin po nito, yung ating pong buhay Kristyano ay dapat po nahiwalay mula po sa kahit na anumang kasalanan. If the animal has some spot or any the blemish, it is not allowed to offer to God. Kaya kung meron pong anumang hayop na meron po itong dumi o kapintasan, hindi po ito pinapahintulot na ihandog po doon sa Diyos. So in order to offer ourselves as like the burnt offering, our life, of course, our Christian life should be separated from any kind of sin. Kaya para magawa po nating ihandog yung ating mga sarili bilang handog na sinusunod, dapat din po nating ialay yung ating buhay Kristyano nang wala pong anumang kapintasan. 2 Corinthians chapter 7, Sa ikalawang Korinto po sa chapter 7, Second Corinthians chapter 7, verse 1. ikalawang Korinto sa chapter 7 sa verse 1, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Mga minamahal, yamang taglay natin ang mga pangakong ito, linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu na ginagawang sakdal ang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. Yes. Therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Truly born-again Christian, he will really fear God through all his life. Yung tunay na born-again Christian, talagang meron po siyang takot sa Diyos sa kanya pong buong buhay. That's why he shall be separated from any kind of sin. Kaya nga po magagawa po niyang humiwalay mula po sa kahit na namang uri ng kasalanan. You may know the story of the Joseph, according to the Genesis chapter 39, when the Potiphar's wife was tried to tempt him, he rejected it. Kaya maring naalala niyo po si Jose, doon po sa Genesis sa chapter 39, nung tinukso po siya ng asawa ni Potiphar, ito po ay kanyang tinagihan. Because Joseph, he really feared God. Dahil si Jose talagang natatakot po siya doon sa Diyos. That's why he was not able to commit such kind of great sin before God. Kaya nga po hindi niya po makagawa ng ganong malaking kasalanan sa harapan po ng Diyos. Our born-again Christian also, same. We should be separated from any kind of sinful life in this world. Kaya parehas din naman po sa ating mga born-again Christian, dapat po tayong maihiwalay mula po sa mga makasalanang buhay. We should not walk in the darkness. We should walk in the light of God. Hindi po dapat tayo lumakad sa kadiliman, kundi dapat po tayong lumakad dun po sa liwanag ng Diyos. Yeah, for example, you have some ministry. For example, choir members or the teachers or some other ministry in the church. But if you have any secret sin, God cannot receive anything from you. Kaya halimbawa, kapag meron ka pong ministry dito po sa loob ng church, ikaw po ay nasa choir o teacher ministry, kung meron ka pong lihim na kasalanan, hindi po ito tatanggapin ng Diyos. What is the condition to offer to offer to God? The animal or the offerings should not have any spot or blemish. Kaya ano po yung kinakailangan na kondisyon sa pag-aalay po ng hayop, yung hayop po ay kinakailangan po na walang kapintasan. That's why always we should examine ourselves according to the Word of God.
Kaya nga po dapat po nating palaging siyasatin yung ating mga sarili sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Awit 139, Sa awit po 139, Awit 139, verse 23-24. sa awit 139, sa verse 23 hanggang 24. Awit 139, verse 23-24. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang mga pag-iisip ko. At tignan mo kung may anumang lakad na kasamaan sa akin. At patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. Yeah, search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxieties. And if there is any wicked way in me, if there is any wicked way or any sin, we should examine ourselves. Kaya kung merong anumang kasalanan, kaya dapat po natin palaging siyasatin yung ating mga sarili. If there is any kind of sin or something wrong, we should repent it, and then we should recover immediately. Kaya kung merong anumang kasalanan o pagkakamali sa atin, dapat po tayong magsisi at kaagad po tayo na manumbalik. Let's go back to Leviticus chapter 1. Balikan po ulit natin sa Leviticus sa chapter 1. Verse 7, the sons of Aaron, the priest, shall put fire on the altar and lay the wood in order on the fire. Maglalagay ang mga anak ng paring si Aaron ng apoy sa ibabaw ng dambana at aayusin ang kahoy sa apoy. And verse 9, babasahin ko po. Ngunit ang mga lamang loob at mga paa ay huhugasan niya ng tubig, susunugin ng pari ang kabuuan nito sa ibabaw ng dambana bilang handog na sinusunog, isang handog na pinaraan sa apoy na isang mabangong samyo sa Panginoon. Yeah, here the priest shall burn all the altar as the burnt sacrifice and offering made by fire, a sweet aroma to the Lord. Everything shall be burnt by the fire. Kaya lahat po ng mga bagay po na ito ay susunugin po doon sa apoy. Yeah. It means this is the perfect sacrifice. Ibig sabihin po nito, ito po yung perpektong sakripisyo. Through our Christian life, we need to check our Christian life. How much we really offer ourselves to the Lord. Kaya sa ating pong mga buhay Kristiyano, kailangan din po natin siyasatin sa ating mga sarili kung gaano ba natin iniaala yung ating sarili sa Panginoon. Yeah, when the priest offer the burnt offering from the head to the feet, everything should be burnt by the fire. Kaya kapag yung pari po, siya po ay nag-aalay ng hayop, magmula po doon sa ulo hanggang sa paa, lahat po ito ay susunugin doon sa This apoy. is the perfect sacrifice and the perfect devotion to the Lord. Kaya ito po yung perpektong sakripisyo at debosyon doon po sa Diyos. Of course, this is the shadow of the Jesus Christ, right? When Jesus Christ, He was crucified on the cross. He shed all His precious blood, and all His body was torn out. Kaya siyempre po, ito po ay anino ni Hesukristo. Nang ipinako po si Jesus doon sa krus, lahat po ng kanyang dugo ay dumana at yung lahat po ng kanyang mga balat ay napunit. Jesus Christ, He sacrificed all things, everything for us, to save us. Kaya si Hesukristo, isinakripisyo niya po yung lahat ng mga bagay para po sa atin. Because of the perfect sacrifice and the perfect devotion of Jesus Christ, we were able to be saved. Kaya dahil po sa perpektong sakripisyo at pagtatalaga po ni Hesukristo, tayo po ay naligtas. Our born-again Christian also, if we really realize the love of God, and if we really get the salvation through the sacrifice of the Jesus Christ, we also should offer ourselves to the Lord. Kaya bilang isang born-again Christian, kung talagang naunawa natin yung pag-ibig na Diyos at yung sakripisyo na ginawa ni Hesukristo, dapat din po nating ihandog yung ating mga sarili sa Panginoon. Sometimes, some Christians, they only offer themselves partially, not the perfect sacrifice. Kaya minsan, yung ilang mga Kristiyano, inihahandog po nila yung kanilang sarili ng bahagya lamang, hindi po perpektong sakripisyo. You may know the story of the King Saul. Why the King Saul, he was rejected and he became disqualified by God.
Kaya marahil ay naalala niyo po si Haring Saul. Si Haring Saul, siya po ay tinanggihan ng Diyos at siya po ay na-disqualified mula po sa Diyos. God commanded King Saul to destroy all the Amalek. Inutos po ng Diyos doon po kay Haring Saul na wasakin po niya, lipulin po niya yung lahat ng mga Amalekita. But as you know well, King Saul, he did not obey to the God's word 100%. Pero gaya po ng inyong nalalaman, si Haring Saul, hindi po siya sumunod dun sa Diyos ng 100%. He killed some Amalek, but the king of the Amalek and some the good things that he remained. Kaya pinatay po niya yung ilan lamang po sa mga Amalekita at pagkatapos binuhay po niya yung hari at yung ilan pong mga tinira po niya yung hari at yung mga mabubuting At the bagay. time, Samuel said to the king Saul, according to 1 Samuel chapter 15, to obey is better than a sacrifice. Kaya na mga oras po na yun, sinabi po ni Samuel doon po kay Haring Saul sa unang Samuel sa chapter 15, tiyak na ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay. God wants the perfect obedience and the perfect sacrifice and perfect devotion from us. Kaya nais po ng Diyos yung perpektong sakripisyo, yung perpektong debosyon mula po sa atin. So through our Christian life, we should examine how much we really offer to the Lord. Kaya sa ating pong mga buhay Kristiyano, kailangan din po nating siyasatin gaano ba natin inihahandog yung ating sarili sa Panginoon. Romans chapter 12, verse 1. Sa mga taga-Roma, sa chapter 12 sa verse 1, Romans chapter 12, verse 1. sa mga taga-Roma, chapter 12 sa verse 1, Okay, basahin pa natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Kaya nga, mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, nakasiya-siya sa Diyos, na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Here, Romans chapter 12, verse 1, here, the present your bodies as a living sacrifice. In this verse, we also understand this verse implies the bond, like a burnt offering. Kaya sinabi rin po dito na iyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, kaya sa talata po nito, ito rin po ay gaya po ng handog na sinusunog. Present your bodies as a living sacrifice. Inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay. Through this, the burnt offering, we should get important lessons. Kaya sa pamagitan po nitong mga handog na sinusunog, dapat po tayong makatanggap ng mga aral. When Israelite, they offer the burnt offering, and then they burnt all everything by the fire, Bible says it is the sweet aroma to God. Kaya nung inihandog po ng mga Israelita, yung mga handog po na sinusunog, nang sinunog po nila ito doon po sa apoy, sinasabi po na Biblia, ito po ay naging mabangong samyos sa Panginoon. We are willing to offer everything to God. Kaya maging tayo, handa tayo na ihandog po yung lahat ng mga bagay para po sa Diyos. How is it possible? Kaya paano po ito mangyayari? Born again Christian, we should remember how we are saved. Kaya ang ating mga born again Christian, dapat po nating tandaan kung paano po tayo Before we get naligtas. salvation, we were supposed to go to the eternal hell because of our sin. Bago natin matanggap yung kaligtasan, nararapat tayo na mapunta doon sa impyerno dahil sa ating kasalanan. But Jesus Christ, our Lord Jesus Christ, was crucified on the cross and shed all His precious blood to redeem all of our sins. Pero yung ating Panginoong Kristo, siya po ay namatay doon po sa krus at dumanak po yung lahat ng kanyang dugo upang tubusin yung ating mga kasalanan. That's why Bible says, the 1 Corinthians chapter 6 verse 20, your body and your soul were bought through the blood of Jesus. Kaya nga po sinasabi po ng Biblia sa unang Korinto, sa chapter 6 sa verse 19 hanggang 20, na kayo'y binili sa isang halaga, yung inyong katawan at kaluluwa ay binili ng dugo ni Jesus. And you are God's, not yours. At kayo'y sa Diyos at hindi sa inyong mga sarili. Why we are calling Jesus as a Lord? Bakit ba natin tinatawag si Jesus bilang ating Panginoon? Ano pong ibig sabihin? Panginoon. Lord. Ibig sabihin, He is the Master. He is the... Everything belongs to Him. Kaya ibig sabihin, siya po yung ating Panginoon, lahat po ng mga bagay ay nararapat po sa Kanya. So we should be ready to offer our time, our talent, and our
possession, the material things, everything, we should be ready to offer to the Lord. Kaya lahat po ng mga bagay, yung ating oras, yung ating talento, yung ating mga ari-arian, lahat po ng mga bagay ay dapat po tayo na ihandog po ito sa Panginoon. But some the brothers and sisters, they think their time and their talent, their material things belongs to them, not belongs to God. Pero yung ilang mga brothers and sisters, iniisip nila yung kanilang oras, yung kanilang mga ari-arian, yung material na mga bagay, ay lahat po ito ay nabibilang sa kanila, hindi po doon sa Diyos. If you think it belongs to you, you cannot offer to the Lord. Kaya kung sa tingin mo ito ay para sa iyo, hindi mo ito magagawang ihandog para po sa Diyos. Yeah, we have received everything from God. Kaya lahat po ng mga bagay ay tinanggap po natin mula sa Diyos. That's why Bible says, present your bodies as a living sacrifice. Kaya nga po sinasabi ng Biblia, inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay. Okay, one more verse. Unang Korinto chapter 6 verse 20. Isa pa pong talata sa unang Korinto sa chapter 6 sa verse 20. Unang Korinto chapter 6 verse 20. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Yeah, which are God's. Our body and our spirit are God's. Belongs to God. Kaya yung ating katawan, yung ating espiritu, ito po ay nabibilang doon po sa Diyos. Yeah. So today, according to the Leviticus chapter 1, we have received some important lessons. Kaya ngayong araw po, ayon po sa Levitico sa chapter 1, nakatanggap po tayo ng mahalagang mga aral. Yeah. If we really get the salvation, we should offer ourselves to the Lord so that our life can be the sweet aroma to the Lord. Kaya kung talagang tayo po ay nakatanggap ng kaligtasan, dapat po nating ihandog yung ating mga sarili sa Panginoon, yung ating buhay, upang sa ganoon, yung ating pong buhay ay maging mabangong samyo sa Panginoon. Yeah, it's almost the end of the year. Last month of this year, 2025. Kaya halos matatapos na po yung ating taon ng 2025. How did you spend this year? Kaya paano mo ba ginugol yung taon po na ito? How much fruits did you bear through your Christian life? Kaya gaano ba karaming bunga yung naging bunga mo sa taon po na ito? How many people did you evangelize through this year? Kaya ilang tao po yung na-evangelize mo sa taon po na ito? So you need to examine whether your life is fruitful or not. Kaya kailangan mo pong siyasatin kung inyong pong buhay ay naging mabunga o hindi. You must examine yourself whether your life is to glorify God or not. Kaya kailangan mo pong siyasatin yung iyong sarili kung yung buhay mo ay nagbibigay luwalhati sa Diyos o hindi. Yeah, I really pray our Manila Central Church brothers and sisters will be more faithful and sincere to serve God. Kaya ako po ay talagang nananalangin na yung ating mga brothers and sisters ay masigit po na magiging tapat na naglilingkod po sa Diyos. So that our life will be like the sweet aroma to our God. Upang sa ganoon, yung ating pong buhay ay maging mabangong samyo sa Panginoon. Okay, let's pray. Tayo pong lahat po ay manalangin. Holy and merciful, our Heavenly Father God, thank you for giving us this wonderful chance to listen to your word. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, maraming salamat po sa pagbibigay po sa amin ng pagkakataon upang makapakinig po ng iyong salita. According to the Leviticus chapter 1, we have received some important lessons through the burnt offering. Ayon po sa Levitico sa chapter 1, nakatanggap po kami ng mahalagang mga aral ayon po dun sa mga handog na sinusunog. As a truly born-again Christian, let us offer ourselves to the Lord. Bilang isang mga born-again Christian, nawa ihandog po namin yung aming sarili sa Panginoon So that we can glorify God through our Christian life. upang maluwalhati po namin yung Diyos sa pamamagitan po ng aming buhay Kristiyano. Let us have a more the fruitful life. Let us have a more sincere and faithful life to glorify the name of God. Nawa magkaroon po kami ng buhay na mas na mabungang buhay at maluwala at magawa po namin matapat na maglingkod sa Diyos upang mabigyang lugod po namin ang Diyos. We are praying for District 2 Bible Seminar from tomorrow. Dinadalangin po namin ang District 2 Bible Seminar magmula po bukas. We pray main law source can be saved through this Bible Seminar. Dalangin po namin na marami pong ligaw na kaluluwa yung baligtas po sa pamamagitan po ng Bible Seminar na ito. For the rest of the fellowship today, please be with us and guide us. Para po sa natitirang fellowship po namin, pakusap, samahan at gabayan po ninyo kami. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.